ang Estados Unidos. Kasama pa din ho natin, mga boss, no? Kasama pa din ho natin saan? Sa laban po para po doon sa West Philippine Sea. Eto mga boss, tanggalin na natin yan, no? Shout out muna. Ano po ba ang balita dyan, mga kababayan? Kasi po sinasabi ng mga DDS, nako, eto na, no? Si Trump na ang presidente. Magkakalintik-lintik na si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, sabi nga nung iba, si Bato de la Rosa, feeling close kay Donald Trump. Ang totoong close naman daw po talaga si Pangulong Bongbong Marcos. At ayun na nga po, no? May pagbati na, tinawagan na ng ating Pangulo si magiging susunod na Pangulo na si Donald Trump, at nagkabatian pa po, nagkamustahan pa po ng nanay, mga kababayan. Yan po yan totoong close. Hindi yung kagaya ni Bato de la Rosa na kumpadre ng tawagan. Pero eto mga bossing, yung magiging update natin kung ano po, mga kababayan, ang magiging tayo ng Estados Unidos at Pilipinas tungkol po dito sa West Philippines. Naniniwala si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na saklaw ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ang paglaban sa mga pag-atake sa mga sasakyang pandagat at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Austin at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro, patuloy ang agresyon ng China sa West Philippine Sea kaya nababahala sila ukol dito. Tiniyak naman ni Austin, magpapatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at iba pang mga kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific. Alam nyo naman po mga kababayan, yung pambubuli ho ng China, mga bossing, kumbaga parang sindakan lang ho yan no? Tapos ang gagawin niya mga yan, mga boss, sila yung pabiktim. Alam nyo kung paano, kung saan nakuha yung ganyang estilo? At kung sino ang gumaya sa China, mga kababayan, mga DDS. Ganyan ho yung mga yan, no? Sisindakin ka, tatakutin ka, tapos pagdating sa dulo, pabiktim sila. Diba? Totoo naman ho, mga kababayan. Maninindak, akala nila lahat kaya nilang sindakin, pero pagdating sa dulo, pagka nagkakaipitan na, ay nako, sila bigla ho ang biktima, mga bossing. Ganyan na ganyan ho. Pero eto hong sa Pilipinas, no, at Estados Unidos, magandang senyales at magandang balita ho yan, mga kababayan. Bakit po? Syempre, matagal na nating ipinaglalaban yung West Philippine Sea. Nakakalungkot nga lang ho isipin, mga bossing, na ang dating Pangulong Duterte ay napabayaan po talaga yan. No? Napabayaan po in terms na hawak niya na yung papel, hawak niya na yung sandata niya para isupalpal doon sa China. Tapos na ang usapan natin. Kami na ang nanalo sa UNCLOS. Pero hindi ho ginawa. Hindi po binigyan ng pansin. Sa halip, ang narinig po natin sa dating Pangulong Duterte, papel lang yan. Tubig lang yan. Yun po ang nakakalungkot doon, mga kababayan. Ang kagandahan ho dito sa ating presidente at Department of National Defense, patuloy po na ipinaglalaban ang ating soberanya. No? Hindi naman po kaduwagan yung pagtanggap doon sa ating mga kakampi. At the same time ho, mga bossing, no? Malalaking bansa po ang kumakampi sa atin. Bakit ho? Dahil ho naniniwala sila at iginagalang nila yung desisyon sa UNCLOS, mga kababayan, na tayo ang may karapatan para po sa West Philippine Sea. Di ho ba? Kasi yung mga yan, mga kababayan, hindi naman ho basta-basta kakampi lang yan kung wala tayong pinanghahawakan Hindi naman po basta-basta lang kakampi yan Dahil gusto lang nila ng digmaan laban sa China No? Kumakampi po yan kasi mga kababayan, nire-respeto nila yung desisyon na tayo po ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka lang ho, mga boss, dito sa mga DDS, mismo mga kapwa pa natin Pilipino, sila pa po yung magsasabi, wala na yan, no? Hindi na mababawi yan. Hayaan nyo na sa kanila yan. Tapos sasabihin nila, sila yung sila yung mga makabayan. Biruin nyo po yun, ha? Yung West Philippine Sea po, buong bansa natin, hindi lang West Philippine Sea, ipinagtanggol po ng ating mga bayani nung panahon nila. Inialay ang kanilang buhay, mga bossing. Para tayong mga tao ngayon
na pangkasalukuyan mamuhay ng payapa at mamuhay ng kumbaga ng tayo-tayo lang. Walang ibang mga dayuhan ang magmamando sa atin dito sa sariling bansa natin. Tapos sasabihin ng mga DDS, wala, hayaan nyo na yan, ganyan. Sasabihin ng mga DDS na pro-China, ibigay nyo na yan. Pero biruin nyo yan, nakakalungkot ho mga kababayan pag ganun ang nangyari. Dahil po yung mga kaapu-apuhan natin, no? Yung mga anak ng anak natin, ay nako, baka pagka ganun ho ang nangyari mga boss, kakaltukan na lang po ng mga incheck yan, no? Sa loob ng ating bansa. Kaya, ako naman po, mga bossing, kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon no? Na maipagtanggol yung ating bayan, bakit hindi? Bakit ho, mga kababayan? Yung mga bayani natin, ito ang natamo natin sa kanila, bakit tayo ngayon, na pangkasalukuyan, hahayaan natin yung mga future na mga anak natin, yung mga future na mga apo natin, alipinin ng ibang lahi, mga kababayan. Di ho ba? Alam nyo po kung ang dating Pangulong Duterte, kinilusan lang po talaga ito. Hindi pinabayaan ito, mga boss. Tapos na po ang problema No? Lalo na yun, talagang bulaga sa buong mundo. Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Tapos na ho yun, mga kababayan. At kapag ka umalma pa din ang China, may andyan ang Australia, nandyan ang Amerika, nandyan ang Japan, mga sumusuporta sa atin para hindi tayo bulihin ng China. Wala kasi, no? Ang dating Pangulo, nagpasindak. Nagpasindak ba? Yun ba ang tamang term natin? Nagpasindak or baka nakinabang, no? Tanong po 'yon. Nagpasindak ba or nakinabang sa China? Kaya ganoon na lang po ang pagkaduwag o ang pagkatakot ng dating Pangulong Duterte sa China, mga boss. Anyway, speaking of Estados Unidos, no? Speaking of Estados Unidos, eto po ngayon mga kababayan, alam niyo naman po, no? Alam niyo naman po na si Garma ayan, naaresto sa Estados Unidos. At akala ko nga ho mga kababayan, mabilisan pauuwiin na ito Kumbaga A to A na tinatawag o airport to airport. Aba, hindi pala. Nakakulong ngayon po sa Estados Unidos si Royima Garma, mga bossing. Ito po ang balita dyan. Ayon kay Justice Ito. Yan.